Forthwith ang salitang pinag-uusapan sa ngayon. At ito po ay ating tunghayan at ating alamin kung ano ba ang ibig sabihin talaga nito base sa Korte Suprema ng Pilipinas at base naman sa diksyonaryo. Yan, tingnan po natin mga kababayan. Ano ang forthwith ayon sa Korte Suprema at ano naman ang nakasaad sa Merriam-Webster Dictionary? Atin pong tingnan ang dalawang ibig sabihin ng salitang forthwith. Ayon sa Korte Suprema, the Supreme Court has clarified that the constitutional term forthwith in the impeachment proceeding does not mean immediate action. Tingnan nyo yan. Hindi raw nangangahulugan ng madaliang aksyon, but rather within a reasonable time, which may be longer or shorter, depending on the circumstances of each case. Tama naman. Pero tingnan natin mamaya. Ang Korte Suprema, composed po yan ng 15 maestrado. Base po sa desisyon, dahil ito po ay may nag-file ng petisyon dito sa pamamagitan ni Mr. Catalino Aldea Generelio Jr. para maging madali, umaksyon agad at mag-convene ang impeachment court para kay Vice Presidente Sara Duterte. Bumuto po na pabor na i-dismiss ang petisyon ay 14 at ang isa naman ay hindi bumuto, nag-abstain siya. Kaya unanimously na-dismiss yung petisyon. Ngayon, tingnan naman natin ang ibig sabihin ng Merriam-Webster Dictionary. Base dito sa Merriam-Webster, ang forthwith is an adverb, meaning immediately, instantly, or without any delay. It is a formal term often used to indicate that an action must be taken right away, agad-agad, or in legal context within the reasonable time, such as in the phrase cease operation forthwith. Ibig sabihin nito, ihinto mo ang mga aktibidades. Maging trabaho man o negosyo man yan, ihinto mo at gumawa, aksyonan mo agad. Yan po ang ibig sabihin ng cease operation forthwith. Ngayon, ano po ba talaga ang tama dito? Kasi gumawa kasi ang ating Korte Suprema ng pagdidibatihan pa. Sa aking pananaw, maybe shorter or longer, parang nagkakaroon ng agam-agam na pwedeng dahilan ng Senado na pwedeng i-delay o pwede naman madaliin. Samantala sana, kung sinunod na lang sana yung salitang forthwith base sa nakasanayan ng pinag-aralan na immediately, instantly, without any delay. Kasi sa tingin ko naman, itong mga maestrado natin sa Korte Suprema ay gumamit din ng diksyonaryo noong panahon nang sila'y nag-aaral pa. Hindi ko lang maharok kung bakit napakatalino nila. Ako minsan nagbibigay tuloy ng argumento. Argumento sa Senado. Gaya nung ginawa nung unang Senate President na si Ginoong Chis Escudero, sa paniwala niya ang forthwith na siya lang ang may karapatan, walang pakialam sa taong bayan kung anong mga hinaing, anong ibig sabihin, basta siya ang masusunod.
Parang diktador ano? Samantalang nasa demokrasya tayong bansa. Ah, mabuti naman itong si Senate President Tito Soto ngayon na ang pagkaalam niya sa forthwith ay talagang kinabukasan gagawin niya na. Sa tingin ko naman iyon ang tama. Tama. Na agad-agad, base dito sa Merriam-Webster Dictionary. Sa tingin ko sana naman hindi na linagyan ng longer ng Korte Suprema sa kadahilan ng nandyan na ang salitang forthwith eh. Yan ang nakalagay sa konstitusyon, no? Wala diyang nakaupong mahistrado ang gumawa ng konstitusyon natin. Ah, aywan ko ba kung bakit nagbigay pa sila ng panibagong dahilan na pwedeng gawin ng paraan ng Senado na pwedeng i-delay at pwede namang madaliin. So dapat sana isang party lang na salita dapat ang ating sundin. So ngayon mga kababayan, alin po ang dapat natin sundin? Kayo na po ang mag-isip. Maraming salamat po sa inyong lahat.